So, muli po isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat na mga nakikinig at sumusubaybay sa gawain po ito. Sumainyo nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos ay makarating sa ating pong mga tahanan. Sa umaga po ito, ang ating pong pag-aaralan ay ating pong tunghayan sa aklat po ng Galatia. Galatians chapter 2 verse 16. Ito po ang sabi ng Galatia chapter 2 verse 16. Alam naming ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Hesukristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nanalig din kami kay Kristo Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Sapagkat ang tao ay di mapapawalang sala sa pamagitan ng pagtalima sa kautusan. Mga kapatid, ito po ang mabuti at ang salita ng Diyos. Palakpakan na malakas ang Panginoon. Kayo po na sa mga tahanan, kung kayo po ay may mga Biblia, mas magaling po na ating pong subaybayan po ang topic nito sapagkat napakahalaga po sa ating buhay ng pananampalataya o pananalig natin sa Diyos. Pwede na po kayong magsiupo kung kayo po may upuan dyan at kayo po may sandali po ay hihiramin ko po ang inyong atensyon, ang inyong pakikinig, ang inyong panahon, kaunting panahon, upang pong ating pag-aralan ang kanyang salita na kung saan ay patuloy na magbibigay sa atin ng kapayapaan, patuloy na magbibigay sa atin ng katatagan, kalakasan, at patuloy na mag-iingat sa atin, sa ating buhay nito, habang tayo nakikibaka sa daigdig na ito. Now, ang ating pong pag-aaralan niya ay pamagatan natin pananampalataya o pananalig. Gaano ba kahalaga ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos? Mga kapatid ko, sa pananampalataya, ano ba ang kahulugan ng pananalig na sinasabi? Kung mababasa po natin doon ay, ang sabi po doon, saan ba galing ang pananampalataya? Ano ba ang pananampalataya? Paano ba tayo sasampalataya sa Diyos? Brother and sister in Christ, kung isipin po natin, ang sabi po ng Biblia, kailanman ay walang nakakita sa Diyos. Ito po ang sabi ng Panginoon. Subalit siya po ay pinakilala ng kanyang buktong na anak upang sa ganun ay makilala natin ang tunay na Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah! Noon ang panahon nakapanayam at nahipo at nakita ng mga alagad ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit sa ating panahon ngayon, tanging ang Biblia na lamang ang ating sandigan o saligan upang ikaw at ako ay maniwalang may Diyos sa totoo na may gawa ng langit at ng lupa na ating buhay at ang ating lakas. Hallelujah! Nawasabi doon, what is faith? Ano ba ang pananampalataya na tinatawag dito? Hebrews chapter 11 verse 1. Pakibasa. Ito po ang sabi na Hebrews chapter 11 verse 1. Tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Hallelujah! Ang sabi doon, ano ba ang pananampalataya? Ang sabi doon ng Hebrews chapter 11 verse 1, tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. Bibigyan ko po kayo ng isang napakalinaw na example. Kapag yung aeroplano lumilipad sa himpapawid, sa inyong palagay,
Meron kaya itong piloto? O meron kaya lamang tao ang eroplanong yun? Naniniwala kang ang eroplanong yun kaya lumilipad sapagkat siya ay may piloto o nag-ooperate na eroplanong yun para siya lumipad sa himpapawid. Naniniwala ka kahit hindi mo nakikita mayroong tao at lamang tao ang eroplanong iyon. Iyan ang iyong paniniwala. Sa ating pong buhay pananampalataya, naniniwala kang may Diyos bagamat hindi mo nakita ng dalawang mata, pero pwede mong mamalasan ang kanyang presensya sa pamagitan na iyong pananampalataya sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Pwede natin siyang maranasan. Mapalad tayo, sabi ni Jesucristo noong panahon niya at ni Thomas. Mapalad ang tao hindi nakakita sa akin, subalit naniniwala sa akin. Hallelujah. Ito po ang pananampalataya. Naniniwala tayo sa mga bagay na hindi natin nakikita. At inaasal natin mangyayari yun sa ating buhay. Amen? Now, second question. Paano ba tayo mananampalataya sa Diyos? How to faith in God? Paano ba tayo mananampalataya sa Diyos? Sapat na ba yung ikaw ay niluwalan yung nanay sa mundong ibabaw para makita mo at mapagmasdan na ginawa ng Diyos? Na may dagat, may bundok, may mga bagay na kahanga-hanga, hindi kayang gawin ng tao. Sapat na ba yun? Hindi po mga kapatid. In Romans chapter 10 verse 17. Ano po sabi ng Romans chapter 10 verse 17? How to faith in God. Paano ba tayo mananampalataya sa Diyos? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Palakpakan ng malakas ang Panginoon. Hallelujah! Paano ba tayo mananampalataya sa Diyos? Napakaliwanag po ng sinabi doon. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Kaya napakahalaga ng pakikinig. Napakahalaga. Kaya nga tayo binigyan ng tainga. Tingnan mo yung katabi mo kami tainga yan. Ikaw na sumusubaybay, ikaw na nakikinig dyan. Ikaw na nakasusumpo, hipuin mo nga yung tainga mo. Binigyan tayo ng tainga ng Diyos para ang mapakinggan ito ay mga bagay na ginawa ng Diyos. At kung may mga papakinggan man tayo mga bagay na hindi natin dapat pakinggan, dapat ito'y pinalalampas natin doon sa kabilang tainga natin. Kaya nga po dalawa yan eh. Diba? Pagpasok dito ng mga bagay na hindi ka dapat, ilampas mo sa kabila. Subalit kapag pumasok sa tainga mo ang mga bagay gaya ng salita ng Diyos, ipunin mo sa isip mo, ipunin mo sa puso mo sapagkat iyon ang umpisa para maniwala kang may Diyos talaga na may gawa ng langit at lupa. Ang sabi po doon, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Na ano? Ng salita ng Diyos. Kaya wag po natin iiwasan na makinig ng salita ng Diyos. Ay ano kung bulol yung nagsasalita. Ay ano kung parang Bisaya yung nagsasalita. Ay ano kung misan yung nagsasalita ay para bang hindi maganda ang dating. Ang mahalaga nun, pulutin mo ang makabubuti at makapagpapalakas at makapagpatatatag ng iyong pananampalataya sa Diyos. Iyon napakahalaga. Huwag mong titingnan na isang nangangaral sa kanyang physical o sa kanyang panlabas na anyo. Mabibigo ka kapatid. Subalit kung tingnan mo ay yung kanyang sinasabi at yung sinasabi niya ay nagmumula sa Diyos, ito ang makapagdadala sa atin sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating Diyos na may lalang. Hallelujah! Ang sabi doon, kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Ay paano Brad? Kung ay isang tayo bingi, paano kung makakapakinig ng salita ng Diyos? Diba? Paano ba nga siya makakapakinig kung siya ay bingi?
Eh, meron naman siyang mata. Di ba? Hello? May mata naman siya. Pwede naman niyang makita yung mga nilikha ng Diyos. In Romans chapter 1 verse 20. Pakibasa. Kung siya ay, tawag dito. Kung siya ay bingi, meron naman siyang mata. Mula pa nang likhain Yan. niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya't wala na silang may dadahilan. Ayan, napakaliwanag yan. Hindi ka ba nakakinig sa salita ng Diyos? Halimbawa, namuhay ka doon sa, tawag dito, sa sulok ng daigdig. Sa bundok. Hindi ka nakikinig sa salita ng Diyos. Siguro naman, magtataka ka, bakit may ilog? Bakit may bundok? Bakit may langit? Bakit may araw? Bakit may buwan? Bakit may bituin? Marami kang katanungan at sasagutin yan ng iyong puso. Eh, may sasagutin yan ng iyong puso na may Diyos pala na gumawa ng lahat na nakikita ng iyong mga mata. Kaya hindi ka nagpapakinig sa salita ng Diyos, tandaan po natin yan. May mga bagay na ginawa ang Diyos, na talagang kahanga-hanga na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Kaya bang gawin ng tao yung hangin? Hindi. Kahit yung utot mo nga, hindi mo kayang gawin. Amen? Talagang hindi. Ginawa para yung tawag dito, dumaan yun sa tiyan mo. Para alisin yung mga bagay na waste. Toxic sa iyong katawan. Diba? Tutukan po natin yun. Romans chapter 1 verse 20. Ano sabi po doon? Mula pa ng likhain niya ang sanlibutan. Ang kalikasan di nakikita. Ano ba yung kalikasan di nakikita? Mga likas na yaman. Hindi yun. Hangin. Nakikita mo ba yung hangin? Hindi. Yung hangin sa ulo ng ating kapwa. Maaaring nadadama mo yan. Pero yung hangin na ginawa ng Diyos, kaya na yun nalalanghap. Kahit pumapasok ka sa ilong mo, hindi mo nakikita yan. Diba? Nakikita mong gumagalaw ang mga bagay sa paligid mo. Anong dahilan? Dahil ang gawa ng hangin. Pero hindi mo mismo nakikita ang hangin. At yan ay nilikha ng Diyos. Ano sabi doon? Mula pa na likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasan di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan, at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya wala silang maidadahilan. Amen? Sa madaling salita, kapatid. Sa madaling salita, ang umpisa ng pananampalataya ay sa pamagitan ng ating pakikinig. At kung hindi man tayo pinagkalooban ng magandang pandinig at tayo isinilang ang bingi, may mata ka naman para makita mo ang kalikasan ginawa ng Diyos. Amen? Ay, Brad! Ay, ako nga ay bingi na! Bulag pa! Paano yan? Paano kung mananampalataya sa Diyos? Yan ang mabigat. Bulag na! Bingi pa! Paano ka nga ba makakapanampalataya sa Diyos? Hindi ka makakapakinig sa salita ng Diyos. Hindi mo nakikita ang ganda ng iyong kapaligiran. May nabasa ako po doon sa, tawag dito, sa Roma chapter 2. Hindi ko nailista yan Pakitingin nga ng isang Biblia ko, yung lumang Biblia ko. Tandaan po natin na ang pananampalataya ay hindi lamang po nasulat sa Biblia. Tandaan po natin yan, Palakpan na malakas ang Diyos. Chapter 2, verse 15. Tingnan po natin yan sa Roma chapter 2, verse 15. Ipinakilala ng kanilang Ayan, sige. ng kanilang kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi ng kautusan. Pinatutunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan at kung minsan naman ipinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Palakpakan ng Panginoon! Tandaan po natin kung wala po nangagawa ng salita ng Diyos, kung hindi natin napakinggan ang salita ng Diyos, hindi natin pagmasdan ang ginawa ng Diyos, ang
Ang sabi po doon, mayroon tayong puso. Sabi mo nga, puso. Puso. At ano yung puso yon? Ang sabi ng Romans chapter 2 verse 15, ipinakikilala ng kanilang gawang nakasulat sa kanilang mga puso ang hinihingi na kautusan. Antimano, meron na ang Diyos na nilagay sa puso natin. Antimano yan. Ang sabi doon, pinatutunayan din ito ng kanilang budhi. Ano ba yung budhi? Isip. Diba? Sapagkat kung minsan sila sinusumbatan at kung minsan naman pinagtatanggol sila ng kanilang isipan. Ayan. Wala tayong may dadahlan na sasabihin natin, paano kung makakapanampalataya sa Diyos ay hindi ko naman siya nakita, hindi ko naman siya napakinggan. Pero sa ating puso, hindi po mabubuhay ang isang tao kung walang puso. Sabihin mo sa katabi, kapatid, hindi tayo mabubuhay. Hindi tayo mabubuhay. Kung wala tayong puso. Kung wala tayong puso. May nakita na ba kayong tao sa buong mundo na nabuhay na walang puso? Wala! Amen? Kapag tumigil na ang pagtibok ng ating puso, ibig sabihin, tapos na ang misyon natin sa mundo ito. Kaya napakahalaga ng ating puso. At yan po ay imbakan dapat ng salita ng Diyos. Hindi po dapat yung imbakan ng sama ng loob. Dapat mapalitan ng mga bagay na maka-Diyos ang laman ng ating puso. Now, ang sabi doon, what is faith? At ay kalawang tanong, how to faith in God? Sa pamagitan ng pakikinig. Sa pamagitan ng ginawa ng Diyos at sa pamagitan ng ating puso. Maliwanag po ba yun? Ikalawa, where come from our faith in God? Saan ba galing ang pananampalataya natin sa Diyos? Sino makatutugon niya? Sino makakapagsabi niya? Ikaw ba may personal na kakayanan para manampalataya sa Diyos? Ano sagot? Wala. Lahat ng bagay sa Diyos nang galing. Lahat ng bagay natin nakikita at nakikita sa Diyos nang galing. Saan po natin mababasa yan? Philippians chapter 1 verse 9. Wala po tayong sariling pag-aari. Ang pananampalataya mo mismo ay galing sa Diyos na lumikha ng ating buhay. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Kaya kinakakapakinig ang salita ng Diyos. Kaya kinagbababad sa salita ng Diyos. Ang dahilan yan, nilalagyan ang puso mo ng pananampalataya ng Diyos. Dinadagdagan niya ang kamunong at kaalaman na nasa sa iyo na. Pakibasa. Philippians chapter 1 verse 29 kung saan galing ang pananampalataya. Pakibasa ng malakas. Ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Tingnan po ninyo ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kahit ang pananampalataya, maniwala ka lamang na may Diyos. Siya mismo ang naglalagay sa ating puso. Siya mismo ang nagbibigay para makalapit ka sa Kanya. Siya gumagawa na lahat ng paraan para ikay maniwala sa Kanya. Kung ikaw ngayon hindi naniniwalang may Diyos, may kapangyarihan ng Diyos na gawin sa iyo yung kung ikay mananampalataya sa Kanya. Kung maniniwala ka sa Kanyang salita, may kapangyarihan siyang gawin ang gusto niya at gusto mo na mangyari sa buhay mo. Kaya ano sabi ng 129, ang sabi na ipinagkaloob niya sa inyo ang karapatang makapaglingkod kay Kristo. Hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman dahil sa Kanya. Ipinagkaloob. Pag sinabi ipinagkaloob, ano sa ibang term? Ang salita ipinagkaloob? Ibinigay ng kusa sa iyo. Ipinagkatiwala sa iyo. Libreng ibinibigay sa iyo para maniwala ka sa Kanya. Hindi luluobin ng Diyos ang bagay na ito kung hindi niya gawa. Kung sa sarili mo lamang. Ang Diyos ang naglalagay sa ating puso para paniwalaan mo ang Kanyang salita. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Now, ano sabi po doon
Sino ba ang dapat at dapat nating sampalatayanan? Sino? Yung ba mga ginawa ng tao na mga rebulto? Yung ba mga ginawa ng tao na magagaling at matatalino ang dapat nating tawag dito, sampalatayanan? Ang sabi po ng John chapter 14 verse 1, pakibasa. Sino ang dapat nating sampalatayanan? Ano sabi po doon ng John chapter 14 verse 1? Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Ang sabi po ni Kristo, huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos, sa kanyang Ama, at manalig din kayo sa akin. Si Kristo mismo ang nagsabi nito. Kaya ang pananampalataya at pananalig natin dapat ay nakasalig at nakadedicate lang kay Kristo at sa kanyang Ama. Amen? Hello? Amen. Dapat sa kanya lang. Huwag tayong mananalig at maniniwala kung kani-kanino. Ano sabi ng John 1 John chapter 3 verse 23? Ano sabi po doon? Pakibasa ng 1 John chapter 3 verse 23. 3 verse 23. Ito ang kanyang utos. Manalig tayo sa kanyang anak na si Hesus Kristo at mag-ibigan gaya ng iniutos ni Kristo sa atin. Ano sabi po doon? Manalig, ito ang iniuutos ni Kristo na manalig din tayo sa kay Kristo. Amen? At tayo ay ibigan at sumunod sa kanyang mga utos. Pagka tayo nanalig sa Ama, ay nanalig ka din tayo sa anak. At kapag tayo nanalig sa anak, nanalig ka din tayo sa Ama. Sapagkat ang sabi ng John chapter 10 verse 30, ako at ang Ama ay isa. Palakpakan ng malakas ng Diyos. Now, ano sabi doon? Sino ba talaga ang dapat natin sampalatayanan? Ang kanyang salita. Palakpakan ng malakas ng Diyos. Ating pinag-aaralan, ating pinapahayag ay ang kanyang salita. At dapat lamang natin paniwalaan at sampalatayanan ang kanyang mga salita. Amen? Tahimik yata kayo. Amen. Ang kanyang ebanghelyo. Ang sabi po doon ng Marcos chapter 1 verse 15. Pakibasa. Dumating na ang panahon. Pakibasa. 15. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan nyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Yan! Ang sabi ni Kristo, anong panahon na siya nagkatawang tao na siya ay mangaral? Ang sabi niya sa Marcos chapter 1 verse 15, dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Amen? Ang ating sasampalatayanan ay ang ebanghelyo, ang salita ng Diyos. In 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2, bakit ang salita ng Diyos ang dapat natin sampalatayanan? Ang Ama at ang Anak, bakit sila? 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Ano sabi doon? At ngayon ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo, yan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saliga ng inyong pananampalataya. Sa pamamagitan nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalataya. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Oh, hallelujah! Bakit sa Ama? Bakit sa Anak? Bakit sa Ebanghelyo? Ang sabi po ng Biblia,
And 1 Corinthians chapter 15 verse 1, at sa ngayon ipinaalaala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangangamal ko sa inyo, iyan ang ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saliganan yung pananampalataya. Verse 2, sa pamamagitan naman nito'y naliligtas kayo kung matatag kayong mananagan sa salitang ipinangangamal ko sa inyo, liban na lamang kung kayo sumasampalataya na hindi iniisip ang inyong sinasampalatayanan. Hallelujah! Glory to God! Napakaganda po na sinabi ng mga kapatid, sama at sa ebanghelyo, sa pamagitan ng ebanghelyo yung pinangangamal ating sasampalatayanan, tayo ay maliligtas kung tayo matatag na mananagan sa kanyang salita. Amen? Glory to God. Now, balik tayo doon sa ating binasa na ating topic. Alam namin ng tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Jesucristo at hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Nanalig din kami kay Jesus upang pawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng pananalig kay Kristo at hindi sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan, sapagkat ang tao ay di mapawalang sala sa pamagitan ng pagtalima sa kautusan. Ano ibig sabihin nito? Ang kautusan ay malabong anino lamang na hindi tunay na kaganapan sa langit. Tandaan po natin yan. Sapagkat sa pagdami ng kautusan ay pagdami rin naman ng paglabag ng tao. Bakit hindi ginawa ng Diyos na ang tao, mga kapatid, ay pawalang sala sa pamagitan ng pagsunod dyan sa kautusan? Anong dahilan? Dahil kapag ikaw ay magaling sumunod sa kautusan, may pagmamalaki ka sa iyong kapwa at sa harapan ng Diyos na buhay. Sasabihin mo, mas magaling ako sa Kanya. Ginagawa ko ang lahat ng bagay. Napapansin ninyo, nabasa ba ninyo sa Biblia? May isang tao doon na tumayo. Yung eskriba ba yun? At Parisiyo? Nasabi niya, hindi ako katulad ng taong ito. Minsan nadaanan ko sa pagbabasa yan eh. Diba? Inialin tulad niya kanya sarili sa iba. At yan ang maraming nangyayari sa ating panahon ngayon. Hindi man aminin ng iba mga relihiyon. Di na ba inaangkin nila na sila lamang ang may kaligtasan? Yan ang napakalaking pagkakamali ng tao. Lalo na kung ikaw o ako ay pinawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng ating pagtupad sa kautusan. Ha? Siguro ang yabang-yabang lalo natin. Hindi po ipinahintulot ng Diyos ang bagay na yun. Sapagkat ang nais ang Diyos, siya lamang ang may kapapatang makasunod sa lahat ng kautusan ng kanyang Ama upang sa pamagitan nito ng pagtupad ni Kristo sa kautusan, ikaw at ako ay mapawalang sala kung mananalig ka sa isang matuwid gaya ni Kristo na sumunod sa kalooban ng kanyang Ama. Siya lamang. Bakit hindi pinahintulot na yung mga hari, yung mga propeta noon, na isinugo ng Diyos sa sila makatupad sa lahat ng inuutos ng Diyos? Sila din nagkasala. Pero may isang tao, sa pamagitan ni Kristo, kailanman hindi siya nagkasala. Upang sino mang manalig at manampalataya sa Kanya, na siya nakagawa na lahat ng bagay na yun, ay magkaroon ng tinatawag na salvation ng ating kaluluwa. Amen? Amen. Palakpan ng malakas ang Diyos. Ang sabi doon, bakit hindi sa pamagitan ng mabuting gawa o pagsunod ng isang tao sa kautusan tayo'y pinawalang sala ng Diyos? Una, kung tayo'y pinawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, maipagmamalaki tayo. Diba? Example po, si Abraham. Si Abraham po ay nanalig din sa Diyos. Basahin po natin yung Romans chapter 4 verse 2 and 3. Ano sabi po doon? 2 hanggang 3. Yes, Roma chapter 4 verse 2 and 3. Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may Yan. pagmamalaki siya. Ngunit wala siyang may pagmalaki sa paningin ng Diyos. Mm. Sapagkat sinasabi ng kasulatan,
nananalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito, siya'y pinawalang sala ng Diyos. Palakpakan ng malakas ng Diyos. Kahit si Abraham, siya po ay nanalig sa Diyos. Nasabihin ng anghel sa kanya na sugo ng Diyos. Ang anak mo si Sarah ay magkakaanak kahit matanda na. Kahit baog. Nanalig siya. At yung mangyari ang bagay na yun, sinabi ng Diyos, ialay mo ang iyong anak. Ay no na ang pag-aalay sa Diyos, kapag sinabi ng Diyos ang pag-aalay, susunugin. Amen? Sumunod pa din si Abraham dahil sa kanyang pananalig. Di ba? Kaya hindi po, kaya po sabi po doon ng Romans chapter 4, verse 2. Verse 2 hanggang 3. Ano po sabi doon? Tungkol kay Abraham. Kung siya ay pinawalang sala dahil sa mga gawa, may pagmamalaki siya. Ngunit wala siya may pagmamalaki sa paningin ng Diyos. Sapagkat sinabi ng kasulatan, nanalig sa Diyos si Abraham. Dahil dito siya ay pinawalang sala ng Diyos. Tayo sa pananalig po na tayo pawawalang sala. Mamaya po tayo dadako doon, ha? Maaga pa naman. Mahaba-haba ito. Mga hanggang alas 12 tayo. Kayo po dyan. Kaya ba ninyo hanggang alas 12 dyan? Kayo po nasa Facebook. Kaya ba ninyo? Di ba? 3 oras lamang po akong tatayo dito. Kayo po ay nakaupo dyan. I challenge you for the Lord. Amen? Para sa Diyos. Ang sabi po doon ng Romans chapter 9 verse 31 and 32, ano po sabi? Taibasa. 31 hanggang 32, ng Romans chapter 9. Ngunit ang Israel na nagsikap Yan. tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Bakit? Sapagkat sinikap nilang sila'y kalugdan ng Diyos sa pamagitan ng sariling gawa at hindi sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Yan. At isod sila sa batong katitisuran. Ayon sa nasusulat, naglagay ako sa Sion ng isang batong katitisuran, isang malaking batong kanilang kararapaan, ngunit hindi mabibigo ang sa kanya'y nananangan. Wala malakas ng Diyos. Ang sabi po doon ni Pablo sa mga taga-Roma patungkol sa bayang Israel. Ang sabi doon, ngunit ang Israel na nagsikap tumupad ng kautusan upang kalugdan ng Diyos ay hindi nagtagumpay. Bakit? Ang sabi doon, sapagkat sinikap nila sila'y kalugdan ng Diyos sa pamagitan ng sariling gawa at hindi sa pamagitan ng pananalig sa Kanya. Ang sabi po doon, natisod sila sa batong katitisuran. Verse 33, ayon sa nasusulat, naglagay ako sa Sion ng isang batong katitisuran. Sino ang batong yon? Si Jesus. Isang malaking batong kanilang kararapaan. Ngunit hindi mabibigo ang sa Kanya'y nananangan. Palakpakan ng malakas ng Diyos. Kahit nga yung mga Israeli, ay tayo nga mga hintil tayo nung panahon yun. Tayo po ay pinawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng pananalig, hindi sa pamagitan ng batas ng kautusan. Kaya mapalad ka, mapalad ako, kahit tayo hintil, binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para tayo makapaglingkod sa Diyos na ito. Amen? Amen. Di ba nakakaiyak? Kung tatanungin po natin na ating sarili, sino ako? Sino ikaw? Sino tayo? Para ligapin ng Diyos. Dahil sa pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, binuwa niya lahat ng kasalanan mo para makapaglingkod ka sa Kanya. Hallelujah! Hindi po matutumbasan na anuman salapi yung kayamanan ng sanlibutan na ikaw ay tawagin ng Diyos. Tawagin ka ng Diyos para maglingkod ka sa Kanya. Wala po itong katumbas. Alam po ninyo, sabi ko nga po, pagkatapos kong gampanan ang gawain ito, napakasarap ng pakiramdam sa akin. Para bang, nasasabi ko sa aking sarili, na natupad ko muli, na isang pagkakataon na ibinigay sa akin ng Diyos, na siya aking paglingkuran. At kayo aking mapaglingkuran, sabot ng aking kakayanan, sa mga bagay na ibinigay sa akin ng Diyos, ay naibibigay ko ito, at ay papahayag ko ng libre, at hindi po ako naniningil kanino man. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Hallelujah! Ikalawa,
bakit hindi sa pamagitan ng mabuting gawa o pagsunod ng isang tao sa kautusan, tayo pinawawalan sala ng Diyos? Ikalawa, kung tayo pinawalan sala ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, magiging walang kabuluhan ang pagkamatay ni Jesucristo sa krus. Balik po tayo doon sa baba ng ating pong topic. Galatians chapter 2 verse 21. Ano po ang sabi niya? Hindi ko mapapawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos. Kung ang tao'y pinawalang sala sa pamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ang pagkamatay ni Kristo. Ang dahilan po pala ng kamatayan ni Kristo sa krus upang manampalataya ka. Upang manalig ka sa Kanya. Ang dahilan ng Kanyang kamatayan at pagdurusa sa krus para maligtas ka ay walang iba kundi paniwalaan mo, panaligan mo, sampalatayanan mo kahit hindi mo nakita ang mga pangyayari. Kung tayo pinawalang sala ng Diyos sa pamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, walang kabuluhan ang kamatayan ni Kristo sa krus. Tandaan po natin yan, Galatians chapter 2 verse 21. Tandaan po natin yan. Kung tayo hanggang ngayon ay nananangan sa kautusan, at hindi sa pananampalataya, ibig sabihin yan, walang kabuluhan sa buhay natin ang kamatayan ni Kristo sa krus. My brother and sister in Christ, ang sabi po doon, ang tanong ay ganito, gaano ba kahalaga ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos? Napakahalaga. Higit pa sa diamond, higit pa sa pera, higit pa sa ginto, higit pa sa pila, o anumang bagay na narito sa daigdig. Wala pong katumbas yan. Kaya ano po ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 35? Kaya huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Hebrews chapter 10 verse 35. Napakaliwanag po na sinabi ng Diyos. Kaya't huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Kaya sabi nyo, kinakailangan, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Ano ba yung dakilang gantimpala na nais ipamating ng Diyos? Kung tayo mananampalataya at mananalig sa Kanya, ano ba yung dakilang gantimpalang yun? Buhay na walang hanggan. Unahin po natin, kasi bago natin mapating yung buhay na walang hanggan, proseso yan. Hindi po pwede na makamtan mo agad ang buhay na walang hanggan. Antimano, agad-agad. Proseso yan. Para bang gumawa ka ng isang tinapay na marami kang ilalagay na ingredients para masabi mo, masarap ang tinapay mong ginawa. Proseso, one by one. Tatakalin mo ang ingredients. Diba? Magtitinapay ka? Alam mo yan. Diba? Kaya sabi doon, gaano ba kahalagang pananampalataya o pananalig sa Diyos? Una, tayo'y patatawawin sa ating mga kasalanan. Narinig niyo yun? Kung gaano kahalaga ang pananampalataya at pananalig sa Diyos? Una, tayo'y patatawawin sa ating mga kasalanan. Tasa kamay na walang kasalanan. Lahat tayo nagkasala. Ang sabi ng Biblia, wala matuwid. Lahat nagkasala. Lahat lumiko na landas. Isa lamang ang naging matuwid sa paningin ng Diyos. Walang iba, kundi ang anak niyang, si Jesucristo na ating Panginoon. Bakit hindi ginawa niyo sa mga hari? Bakit hindi ginawa sa mga propeta? Isa lamang ang tanging makagagawa nun at nakagawa ang kanyang anak. Dahil ang anak ay sumasa ama at ang ama ay sumasa anak. Amen? Isa lang ang matuwid. Di ba? Ano sabi ng Gawa chapter 10 verse 43? Tanda po natin ang bunga ng ating pananampalataya o pananalig sa Diyos. Tayo'y patatawawin sa ating mga kasalanan. Gawa chapter 10 verse 43. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat
mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. Yan, palakpakan muli ang malakas ang Diyos. Gawa, chapter 10, verse 43. Nasabi doon, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay ano mangyayari? Ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ito po pala ang dahilan. Kaya sabi doon, huwag kayong mawawala ng pananalig sa Diyos. Kahit ano nangyayari sa ating paligid, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Huwag tayong mahihinaan ng loob. Tandaan po natin lahat ng bagay na nangyayari sa mundong ito ay hindi po lingid sa kaalaman ng Diyos. Alam yan ng Diyos. Ang kailangan mo lamang, manalig ka, magtiwala at umasa sa Diyos na may gawa ng buhay mo. Napakaliwalag po na sinabi yan. Gaano kahalaga ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos. Sa pamagitan ng ating pananampalataya at pananalig sa Diyos, ang sabi doon, siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanila ipayag sa bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap. Sabi mo nga, tatanggap. Tatanggap. Ng ano? Ng gantimpala. Ay. Pema ba? Kayamanan ba? Kapatawaran. Ayaw ninyong tandaan. Ang sabi doon, siya tinutukoy ng mga propeta na siya tinutukoy ng mga propeta na kanilang ipahayag sa bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang pangalan. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Hallelujah. Ito ang bunga ng ating pananalig sa Diyos. Ito ang benepisyo. Ano ba sa Tagalog pa yung, sa ibang terms yung benepisyo? Makukuha. Sa English is benefits. Di ba? Kapag kayo nagtrabaho, kinakailangan ikaw ay may benefits. Di ba? Dito po, ang kailangan mo lamang ay pananampalataya o pananalig sa Diyos. At ang sabi doon, patatawarin ka pag kinanalig kay Jesucristo. Amen? Palakpakan mo din ng malakas ang Diyos. Ikalawa, gaano kahalaga ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos? Ikalawa, tayo'y pawawalang sala sa ating mga kasalanan. Acquitted. Pardon. Amen? Palalayain tayo sa ating mga kasalanan. Aalisin tayo sa mga bagay na makasanlibutan. Aalisin tayo sa mga bagay na ginagawa natin na hindi ka kaya-aya sa harapan ng Diyos. At ililipat ka ng Panginoon mula sa kadiliman. Ililipat ka papunta sa kaliwalagan sa piling ng Diyos. And Romans chapter 3 verse 28. Unahin natin yung Roma chapter 3 verse 22. Sa 22 muna tayo. 3:22. Tayo mapapawalang sala sa ating mga kasalanan kung tayo mananalig at mananampalataya sa Diyos. Roma 3:22. Pinawawalang sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at mga Hentil. Yan. Yan lang yun. Roma chapter 3 verse 22. Ang sabi doon ng Roma chapter 3 verse 22, napakaliwanag na sinabi ng Biblia. Na sabi niya doon, pinawawalan sala ng Diyos ang lahat ng nananalig kay Jesucristo sa pamagitan ng kanilang pananalig sa Kanya, maging Hudyo at maging Hintil. Ang tinatawag dito, maging mga Israelita o tayong mga malayo sa Diyos, tayong mga Hintil. Pinawawalan sala tayo sa pamagitan
ng ating pananalig at pananampalataya. Kanino? Yes, Christ. Kay Hesus Kristo. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Romans chapter 3 verse 28. Sa taas. Sapagkat maliwanag na ang tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Yan, napakaliwanag niyan. Kahit sundin mo ang 10 kautusan. Kung hindi ka naman nananalig kay Hesus Kristo na anak ng Diyos, na ating tagapagligtas, useless ang ating ginagawa sa ating buhay. Diba? Kaya napakaliwanag niya, nasabi ng 28, sapagkat maliwanag ng tao'y pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Amen? Amen. Kahit ano ang gawin mo sa iyong buhay, masunod mo man lahat ng kautusan, kung wala kang pananalig kay Kristo, useless lahat ang ating ginagawa. Ano pa? Gaano kahalaga ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos? Number 3, hindi na tayo hahatulan ng Diyos sa araw ng paghatol. John chapter 3 verse 17. Pagkatapos tayong patawarin ng Diyos, bawalang sala sa ating mga kasalanan, ang sabi doon, hindi na tayo hahatulan ng Diyos sa araw ng paghatol. John chapter 3 verse 17. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, Yan. hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Napakaliwanag po ng 17. John 3:17. Nasabi doon, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Kaya minsan, mali po ang ating paniniwala, mali po ang ating pananaw, na kaya ang mundo natin nagdaranas ng kahirapan, iba't ibang salot na nangyayari sa ating kapaligiran dahil pinaparusahan tayo ng Diyos. Mali po yun. Sapagkat sinabi pa noong panguna, kaya sinugo ng Ama ang kanyang buktong anak, hindi para pahirapan ka, para hindi ikaw ay mabalisa, para hindi ikaw mawala ng pag-asa, kundi ang sabi doon, mga kapatid ko, hindi ka hatulan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Maliwanag ba yun? Yung sumunod na talata, may sumunod pang talata. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Yan ang mabigat. Ang sabi po ng verse 18, hindi hinatulang maparusahan ang nananampalataya sa buktong na anak. Kaya kung nananampalataya ka, huwag kang, mabalisa. Huwag kang matakot na ikaw ay hinahatulan ng Diyos. Dahil sa mga nangyayari sa iyo. Ang sabi nun, hindi hinahatulang maparusahan ng nananampalataya sa buktong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng maparusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Meron na pala talagang hinahatulan. Sino yon? Yung mga hindi talaga nananampalataya. Kaya kapag nananampalataya na sa Diyos, buong puso na ikaw na talaga pinagkakatiwala mo na sa Diyos ang iyong buhay, ang iyong mga mahal sa buhay. Huwag mong iisipin ikaw ay pinarurusahan ng Diyos. Wala po pinagkaiba yan doon sa anak. Yung anak mo nagkamali, nagkasala. Kailangan mo bang parusahan yung anak mo? Hindi. Kinakailangan pangaralan mo siya. Lalo na kung malaki na nakakaintindi na Diba? Katulad natin, nakakaintindi tayo sa salita ng Diyos, hindi mo na kailangan ikaw ay parusahan. Ang kinakailangan mo na lamang ay patuloy kang manampalataya at manalig sa Diyos, sumunod sa Kanyang kalooban. Kailangan mo Napakaliwanag ang sinabi yan. Number 4, gaano kahalaga ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos? Magkakaroon tayo ng kaligtasan pang-espiritual.
Kasi kapag kaya kinananampalataya pa lang, dito pa lang sa lupa, iniingatan ka na ng Diyos eh. Maliban na lamang, ikaw talaga humahanap na iyong kapahamakan. Halimbawa, ikaw alam mo naman may COVID, di ba? Ay, sabi mo sa sarili mo na kung anak ako ng Diyos eh. Hindi ako tatalba ng COVID. Okay lang na makasalamuha ako sa may COVID. Ay, parang hinanap mo na iyong kapahamakan noon. Di ba? Kinakailangan. Tayo po ay mag-iingat. Kaya sabi po ng 1 Peter chapter 1 verse 5, habang tayo nananampalataya sa Kanya, habang tayo nananalig sa Kanya, habang tayo naghihintay sa Kanya, iingatan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. 1 Peter chapter 1 verse 5. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay nyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Yan, napakaliwanag yan. Kung tayo sumasampalataya sa Diyos, tayo nananalig sa Diyos, ano sabi po ng Biblia? Sapagkat kayo sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalang ihayag sa katapusan ng panahon. Napakagandang pangako ng Diyos. Ha? At alam po ninyo doon nung si Kristo ay malapit ang ipako sa krus, tandaan po natin na ipinanalangin niya yung kanyang mga alagad. Ganon din yung mga tao. Na sabi niya sa kanyang ama, nais ko po makasama ang mga ibinigay mo sa akin. Ganon din yung mga alagad, pinanalangin niya. Ni isa man sa ibinigay mo sa akin ay walang napahamak. Maliban na lamang sa isang tao humanap ng sarili niyang kapahamakan. Sino yun? Si Judas. Si Judas. Diba? Ganyan ang tao eh. Mali po ang katuwiran natin na kapag ka ikaw ay nasa Diyos na, kinakailangan ikaw ay wala lang kontrol sa sarili mo. Hindi po yan tinutuwa ng Biblia. Kapag ikay nasa Diyos na, ang pag-iingat ng Diyos ay naandun. At ang pagtitiwala mo naman sa Diyos, dapat nasa Kanya din. Amen? Huwag mo susubukin ang Diyos na kung ikaw ay nasa Panginoon na, kung mag-drive ka, wala kang haba sa daan, ay paano ka ngayon maliligtas? Sa kapahamakan. Ay ikaw lang mahanap ng iyong ikakapahama. Kaya sabi doon, dito pa man sa lupa, pag kinananampalataya natin nanalig sa Diyos, ang pag-iingat ng Diyos ay nasa sayo. Sabihin mo nga, nasa sayo. Nasa sayo. Palakpakan ng malakas ang Diyos. John chapter 11 verse 25-26. Magkakaroon tayo ng kaligtasang pang-espiritual. 1:11 verse 25-26. 11:25. Ano sabi doon? Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Hallelujah. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Ayun pa. Kaya, palakpan natin ang malakas ng Diyos. Ang sabi doon, ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ni Juan, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ano po ibig sabihin ito? Kahit mamatay siya sa physical, siya ay meron namang spiritual na buhay. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Di ba napakaganda niyan? Kaya sabi pa po doon, at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Anong sagot po ng kausap ni Kristo dito? Verse 37. Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Palapakan ng malakas ng Diyos. Di ba? Simple lang naman ibibigay mo lang yung pagtitiwala sa Diyos, aasa ka sa Diyos na ikiingatan niya at mag-iingat ka din
sasampalataya ka sa Kanya, mananalig ka sa Kanya. Di ba? Para yung takot sa ating puso ay mawala. Now, number 5, gaano kahalaga ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos? Tayo nagiging anak ng liwanag at anak ng Diyos. Palakpan ng malakas ng Diyos. Napakaganda, ano? Diba? Kapag pala tao ay pinawalan sala ng Diyos, pinatawad ng Diyos, hindi nahatulan ng Diyos, nagkakaroon tayo ng kaligtasan pang-espiritual, at doon sa ikalima, tayo'y nagiging anak ng liwanag at anak ng Diyos. John chapter 12, verse 36. 12:36. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga tagasunod ng ilaw. Yan. Napakaganda. Ang sabi doon ng Panginoon sa Kristo nung panahon na sinaging tao sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng verse ng John chapter 12 verse 36 ay ganito. Samantalang kasama pa ninyo ang ilaw, manalig kayo sa ilaw upang kayo maging mga tagasunod ng ilaw. Amen? Sino ba yung ilaw na sinasabi dito? Jesus. Si Jesus. Diba? Doon sa awit kasi, minabasa ako doon, salita mo isang gabay na sa akip at nubay, liwanag at tumatalaw sa landas kung daraanan. Yun yung kanya salita. John chapter 1 verse 12. Ano ang sabi doon? Chapter 1 verse 12. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Napakahalaga ng pananalig talaga eh. Napakahalaga, mga kapatid. Ang sabi doon ng John chapter 1 verse 12, ang sabi niya, ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanyang salita, at nanalig sa Kanya, ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Hindi lang pala ikaw anak lang naman ng tatay mo at nanay mo. Dito lang yan sa lupa. Ang pagiging anak mo ay galing sa langit. At ang pagka-citizen mo ay doon sa langit. Amen? Amen. Di ba? Napakaliwanag yan, oh. Sabi doon, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkakalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. At dahil tayo anak ng Diyos, ang sabi ng Galatians chapter 3 verse 26. 3 verse 26. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Yan, di ba? Anak na naman ng Diyos. Hello, tingnan mo yung katabi mo, anak ba ng Diyos yan? Pag nakasimangot yan, hindi po yan. Di ba? At dahil ikay anak ng Diyos, kapatid ko, dahil ikay anak ng Diyos, ngayon pa lamang, inaami ka na ng anak ng Diyos dahil sa iyong pananalig at pananampalataya, ngayon pa lamang, kinakailangang hindi na tayo magpatuloy sa kasalanang ating dating ginagawa sa ating buhay. 1 John chapter 3 verse 9. Bagal ang tagabasa ko. 1 John chapter 3 verse 9. 1 John. Ang tinanggap ng Diyos bilang Yan. anak ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos, at yamang ang Diyos ang Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Palakpakan na malakas ang Diyos. Hinto na dapat ikaw sa pagsusugal, sa pag-iinom, sa pagdadrugs, sa iyong pagmumura, sa lahat ng bagay na ginagawa ng sanlibutan ito. Dapat tayo, mga kapatid ko, ay mapagtagumpayan natin ang mga alok na sanlibutan ito. Hindi na dapat tayo magpatuloy. Pag tayo anak ng Diyos, tinanggap tayong anak ng Diyos. Ang sabi po doon, na 1 John chapter 3 verse 9, ang tinatanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala,
sapagkat siya may bagong buhay na galing sa Diyos at yamang ang Diyos ang ama niya. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Stop na. Sabi mo sa iyong katabi, stop na. Sarap na. At kung ikay anak ng Diyos, at kung tayo anak ng Diyos, tayo lahat na nanampalataya at nanalig sa Diyos, ano ang pwedeng mangyari sa atin? Pagka tayo nandun na sa buhay na walang hanggan. Last number, gaano kahalaga ang pananampalataya o pananalig natin sa Diyos? Ika-6, tayo nagiging kasamang tagapagmana ni Jesucristo in Romans chapter 8, verse 17. Roma chapter 8. Tagapagmana. Sabi mo, tagapagmana. Tagapagmana. Ay, ikaw nga, tagapagmana ka ng malaking lupain. Abi-abian ng iyong nanay at tatay. Masayang-masaya ka. Ay, lalo how much ito? Romans 8:17. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Ito napakasarap na manahin. Magmana dito ng limpak-limpak na salapi. Diamond. Mga alahas na mamahalin. Pwede yan nakawin at mapatay ka. Mapahamak ang iyong buhay. Mapahamak ang ating buhay. Pero kapag minana mo ito, kapatid, ito buhay na walang hanggan to eh. Kasama tayo ni Kristo, tagapagmana. Hindi ba kayo natutuwa? Ha? Napakasaya, napakasarap na. Sabing, anak, halika, ikaw tagapagmana ko. Hindi na kayamanan na sanlibutan ito. Kundi ang mamalahin mo yung buhay na walang hanggan. Katulad ng minana ng ating Panginoong Kristo sa kanyang ama. Ganun kahalagang pananampalataya at pananalig sa Diyos. Kaya nga sinasabi, huwag kayong mawawala ng pananalig at pananampalataya sa Diyos sapagkat taglay nito, ang dakilang gantimpala. Ha? Hindi pa po tayo tapos. 6 pa lamang po yun. Ang sabi po doon, ano ating nararapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Kaya anak na tayo ng Diyos, di ba? Ay, nandito pa tayo sa lupa eh. Amen? Hindi naman kung mananampalataya ka na ngayon, anak ka na ng Diyos, hindi ka na magkakasala. Ang kasalanan ay patuloy at patuloy ang lalapit sa iyo. Kaya huwag mong paniniwalaan yung isang awitin na sa inyo namin niya, utok sulayuan mo ako, mali yun. Habang ikinananalig at nananampalataya tayo sa Diyos, ikaw ay makikibaka, hindi sa ganang iyong sarili, makikibaka ka, kasama mo ang ating Panginoong Jesucristo sa buhay mo. Hindi ka nag-iisa na. Dati-dati nag-iisa ka sa pakikibaka sapagkat ikinamumuhay ayon sa sarili mo, hindi sa pamagitan ng salita ng Diyos. Subalit na ikinaging anak ng Diyos, makikibaka ka ngayon, kasama ang iyong tagapagligtas, kasama hari ng mga hari, Diyos ang mga Diyos, ating Panginoong Jesucristo. Ito yung tunay na pakikibaka habang narito ka. Number 1, ano ating nararapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Mamuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos. Ha? Saan po natin niya makukuha? Habang narito tayo, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ano sabi ni Pablo? 5:7. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Yan. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 7, ano ang ating nararapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Ang sabi doon, kinakailangan mamuhay tayo ayon sa pananalig, hindi sa mga bagay na nakikita. Ang ibig sabihin ni Pablo, kahit walang-wala ka na, hindi ka maaaring gumawa ng kasalanan para magkaroon ka ng mga bagay na pangangailangan mo, kundi magtitis ka kasama ng ating Panginoong Kristo sapagkat ikay anak ng Diyos at mananampalataya. Napakaliwanag ang sinabi po ni Pablo, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos,
hindi sa mga bagay na nakikita. Yes, kailangan po natin ang mga material na bagay sa mundong ito. Kailangan po natin habang nabubuhay tayo. Pero huwag ka namang mabibigla kung isang araw ay mawala ang bagay na yan. Kung mawala ang mga bagay na yan, kung kasama mo si Kristo, alam mo na kaya mo mabuhay kahit walang mga bagay na gano'n. Kahit wala ka, hindi ka mayaman, kaya mo mabuhay na may kasaganaan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Kaya mo mabuhay na may kapayapaan sapagkat kasama mo ang nagbibigay ng kapayapaan. Amen? Napakaganda na sinabi niya. Hindi siya nakapokus sa mga bagay na nasa sanlibutan ito sapagkat ang mga bagay na panandalian lamang, mawawala ang mga bagay na yan. Subalit, nakapokus siya sa bagay na hindi niya nakikita ngayon. Ang nakapokus ang kanyang pananampalataya kay Jesucristo na pinagmumulan ng mga bagay na hindi nakikita. Glory to God. Galatians chapter 2 verse 20. Ano po ang sabi niya doon? At kung ako may buhay, hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Palakpakan ng malakas ang Diyos. Ang sabi po ni Pablo, at kung ako may buhay, hindi ako nabubuhay, kundi si Kristo. Ibig sabihin, hindi na niya sinusunod yung gusto niya. Ang nagmamanage na ng buhay niya, walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kung anong gusto ni Jesucristo sa buhay niya, sumusunod siya. Kaya sabi niya doon, at kung ako may buhay, hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig, sa daigdig na ito na ating ginagalawan, namumuhay ako sa pananalig sa anak ng Diyos na umibig sa akin at nag-alay ng kanyang buhay para sa akin. Amen? Walang pinagkaiba yan doon sa robot. Robot, diba? Nakakita na kayo ng robot. Yung robot, pag hindi mo isasalpak sa kuwente o kailalagyan ng battery, hindi siya gagalaw. Diba? Kapag siya nilagyan mo ng battery o iselpak mo sa kuryente, gumagalaw siya. Bakit? Dahil doon sa battery o dahil doon sa kuryente. Amen? Susunod yung robot. Ganon din po ang sabi ni Pablo, ay sa mananampalataya, hindi na dapat siya mamuhay sa kanyang sarili. Dapat ang mamuhay sa kanya, walang iba kundi si Kristo na kanyang tinanggap sa buhay niya. Amen? Dapat ganun tayo. Hindi na yung gusto mo ang nasusunod ngayon. Ang nasusunod dapat sa atin yung ating natutunan sa salita ng Diyos. Kung ano yung ating nabasa, napakinggan, na makatutulong sa ating buhay pananampalataya, dapat yun ang ating sinusunod. Hindi na yung gusto natin. Minsan, sa ating buhay nangyayari, pagka hindi natupad yung gusto natin, nagagalit tayo. Kapag tayo hindi pinayagan sa mga gusto natin mangyari, naghihinanakit tayo. Ibig sabihin yan, hindi pa namumuhay sa atin ng Panginoon. Yung gusto natin, ang gusto nating masunod. Amen? Amen. Ano pa sabi doon? Ano ating dapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Magkaroon tayo ng bagong buhay, bunga ng ating pananampalataya. Sabi mo, bagong buhay. Bagong buhay. Di ba may isang awitin doon na nais kong magbagong buhay. Dahilan sa iyo, Jesus, ilayo mo kami sa lumang daigdig na ang nalasap ko ay pawang pasakit. Panalangin ko, Diyos, ay lingapin mo ako, wag mo nang pababayaan. Muling magkasala kami, O Jesus, patawagin sa aking kasalanan ang madilim na kahapon. Ngayon ay nagbabagong buhay. Palakpakan malakas ang Diyos.
Ang sabi doon, ano ating dapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Kinakailangan magkaroon tayo ng bagong buhay, buka ng ating pananampalataya. Sabi mo, bagong buhay. Bagong buhay. Ano sa English ang bagong buhay? New life. New life in Christ. Hindi po tayo mababago ng sino man. Maliban ang salita ng Diyos na ating pinanampalataya at sinunod natin ang salita ng Diyos, doon tayo magkakaroon ng bagong buhay. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, na sino man nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Wala nang dating pagkatao. Siya'y bago na! Palakpakan ng Panginoon. Ibig sabihin kung tayo nakipag-isa sa kanyang salita, nababago ang ating buhay. Number 3, ano ating dapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Manatiling tapat sa pananampalataya sa kabila ng mga trials and temptation sa ating mga buhay. Amen? Manatili. Sabihin, manatiling tapat Manatiling tapat. sa pananampalataya sa kabila ng mga trials at mga tukso sa ating buhay. Gawa chapter 14 verse 22. Malapit na tayong matapos. 14:20. 14:22 ng Gawa. Pinatatag nila ang kalooban ng mga alagad at pinagpayuhan na manatiling tapat sa pananampalataya. Magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago makapasok sa kaharian ng Diyos. Turo nila sa kanila. Hindi po kung mananampalataya ka na, nanalig ka na sa Diyos, relax ka na. Hindi po yun. Inaalaw ng Biblia. Kapag ikaw ay nanalig at nanampalataya sa Diyos, patatatagin tayo sa pamagitan ng ating mga temptation at ng mga pagsubok sa buhay para bago ka makapasok sa Diyos, mapagtagumpayan mo yan. Ang sabi ng Biblia, maluwag na maluwag tayong makapapasok sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen. Ang sabi ng pinayuhan ni Pablo yung kanyang mananampalataya, yung mga mananampalataya ng Diyos na pinangaralan niya. Na sabi niya doon, pinatatag niya ang kalooban ng mananampalataya, pinalakas niya ang loob. Na sabi ni Pablo, magdaranas muna tayo ng maraming kapigatian bago pumasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya pala yung mga Kristiyano, maraming pagsubok eh. Pala yung mga halaga. Di ba? Yung mga alagad, ganun din si Kristo. Pagkamatay. Bago si Kristo makabalik sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan, sa piling ng kanyang Ama, napakaraming dinanas niya. Amen? Diba hindi niya ginawang shortcut ang salvation ng tao? Pwede naman niyang gawin niyo na, hoy, ligtas ka na, tapos na tayo. Hindi. Ako muna, bago kayo. Amen? Ako ang leader. Ako muna mauna. Follow the leader. Kaya sumunod kayo sa leader. Ay, hindi eh. Ang problema, ikaw, nauuna kaysa sa leader. Amen? Di ba? Ibig sa ikaw ang sumunod, ang gusto natin, tayo ba susunod? Lord, gusto ko po nito, gusto ko po niyan. Ay, dapat tignan po kaya ngayon. Ano yan? Order mo sa Shopee? Hey. Amen? Di ba? Hindi naman ganun ang Diyos. Huwag mong i-pressure ang Diyos. Huwag natin diktahan ang Diyos. Hayaan natin ang kalooban ng Diyos na siya magamit sa ating buhay. Amen? Ano sabi doon? Colossians chapter 2 verse 23. Manatiling tapat sa pananampalataya sa kabila ng mga trials and temptations sa ating buhay. Colossians chapter 2 verse 23. 23. Ay, sana. 2:23. Sa biglang tingin, tila nga nakabubuti ang ganitong pagsamba. Ay, Hindi yan, hindi yan. baka 1. Subalit kailangan kayong, ito, 1:23. 1:23. Subalit kailangan kayong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinahayag sa lahat ng tao. Yan, subalit kailangan kayo'y manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag
bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na ako si Pablo ay maging tagapangawal ng mabuting balita ito na ipahayag sa lahat ng tao. Now, bakit nawawala? Bakit nawawala yung ating pananampalataya? Kasi pinababayaan natin eh. Minsan, ang nangyayari sa atin, dadalo tayo. Sa susunod na linggo, hindi na tayo dadalo. Iba na ating pupuntahan. Diba? Makikinig tayo ngayon na salita ng Diyos. Hindi tayo naglilista. Kaya minsan nalilimutan natin. Minsan nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Minsan nananakaw pa. Minsan, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ikaw naman ay inaantok. Diba? O madami istorbo sa iyong paligid. Inaagaw yung ating atensyon. Kaya nawawala yung dulot ng mabuting balita. Kinakailangan focus lang tayo. Concentrate. May panahon sa mga bagay na yon. At may panahon din naman sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sabi doon, napakaliwanag ang sabi ni Pablo, subalit kailangan kayo'y manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag bayaang mawala ang pag-asang dulot ng mabuting balita na inyong narinig. Huwag natin hayaang mawala. Sayang. Amen? Ano pa? Ang sabi doon, pang-apat. Pang-apat na tayo. Ano ang ating dapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Maging matatag at matyaga sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. Saan natin mababasa yan? 1 Peter chapter 5 verse 9. Kinakailangan tayo maging matatag at matyaga. Sabi mo nga matyaga. Matyaga. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtitiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Sino ba yung lalabanan yun? Labanan. Diablo yung lalabanan natin eh. Hindi naman tayo makikibaka ayon sa sandata ng makasanlibutan. Ang ating magiging sandata nito ay ang salita ng Diyos. Kaya ang sabi doon, maging matatag at matyaga sa ating pananampalataya at pananalig sa Diyos. 1 Peter chapter 5 verse 9. Labanan ninyo siya at magpakatatag kayo sa inyong pananalig sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo nagtitiis sa ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Yan. Doon, may sinabi doon na ang lalabanan natin dito ay mga nangyayari sa ating buhay. Minsan, yung mga pagsubok, mga temptation. Yan ang ating lalabanan. Bilis-bilisan na natin. Number 5. Ayan. Ano ating dapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Manalangin tayong may pananampalataya sa Diyos. Sabi manalangin. Manalangin. Na may pananampalataya sa Diyos. Na may pananampalataya sa Diyos. Ano ba manalangin na may pananampalataya sa Diyos? Halimbawa, ganito. Nagsabi ka ng isang bagay sa Diyos gusto mo mangyari sa iyong buhay. Halimbawa, humihingi ka, kagalingan. O humihingi ka ng isang bagay na ikaw ay nahihirapan, gusto mong paganin. Pagka ipinanalangin mo sa Diyos ang bagay na yan, kinakailangan ipagkatiwala mo na sa kamay ng Diyos. Amen? Amen. Huwag mo na isipin after ng iyong manalangin, bahala ng Diyos doon. Dahil sabi ng Biblia, ano man hingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang mapapangalan ng Ama sa pamagitan ng Anak. Sa John, mababasa natin yan. At sabi ng Marcos, sinabi doon na kapag nanalangin kayo, angkinin ninyo, natanggap na ninyo yun, at matatanggap ga ninyo. Amen. Amen? Yan yung may pananampalataya. Santiago chapter 5 verse 15. Ano sabi doon? Kasi minsan di po natin napapraktis ang ating pananampalataya. 15? No, 5:15. At pagagalingin ng may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. So, ibig sabihin pala, kinakailangan praktisin natin yung ating faith.
pamagitan ng panalangin, pagpapatong ng kamay. Di ba? Kasi may mga tao talagang pinagkalooban ng tinatawag na gift of healing. Di ba? Naniniwala ba kayong pinagkalooban din ako ng gift of healing? Oh, yeah. May naniniwala, may mong hindi. Ha? Alam po ba ninyo na ang gawain ito nagsimula sa isang bagay na hindi po kayang gawin ng tao, pero nagawa ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pananampalataya? Yung magpalayas sa mga demonyo sa katawan ng tao, hindi po kaya ng isang tao yun. Nagagawa lamang po ito na isang tao may pananalig at pananampalataya sa Diyos ayon sa kalooban ng Ama na gumawa nito. Amen? Amen. Di ba? Gift of healing. Kinakailangan practicein lang natin yan. Practice lang. Paano ba lumalakas sa isang katawan ng tao? Diba nag-exercise? Yeah, dapat mag-exercise. Kumain ng maayos, di ba? Ganon din tayo. Alam ba ninyo, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kumakain tayo ng salita ng Diyos ng ating espiritu, at sa pamagitan tayo, lumalakas din ang ating pananampalataya sa Diyos. Kinakailangan practicein natin ang ating pananampalataya para tayo magkaroon ng tinatawag na gift of healing para sa iba. Amen. Maniwala dyan, ang sabi ng Santiago chapter 5 verse 15, at pagagalingin ang may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Ang sabi doon, ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung siya'y nagkasala. Palakpakan na malakas ng Diyos. Panalangin, may pananampalataya. Inom muna tayo. Malapit na. Dalawa na lang. Ano ang ating dapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Kailangang mapagtagumpayan natin ang alok na sanlibutan. Amen? Halimbawa, may dumating sa inyong tahanan. Sister, Brad, sali ka na dito. Magkakapera ka dito na malaki. Delikado yan. Amen? Di ba? Hirap ka na dito. Kasi, maliit na interest ito. Maliit nga. Habang buhay mo namang babayaran. Di ba? Yung mga ganyan, alok ka sa libutan yan eh. Di ba? Ano yun? Napakarami inaalok ka sa libutan. Na dapat tayo mag-ingat. Kaya kailangan mapagtagumpayan natin yan. Saan po natin mababasa yan? 1 John chapter 5 verse 4. Malapit na. 1 John chapter 4 verse 5. 4:5. Ano sabi doon? Sila'y sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang 5:4. 1 John chapter 5 verse 4, sapagkat napagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Ibig sabihin, bilang anak ng Diyos, nakikilala mo ang galaw ng sanlibutan, nakikilala mo ang alok ng sanlibutan, at napagtatagumpayan mo ang alok ng sanlibutan kung tayo nananampalataya sa Diyos. Ayan. Last number na tayo. Ang sabi po doon, ano ang ating narapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Labanan natin ang dyablo. Sa pamagitan ng pananampalataya at pananalig natin sa Diyos. Hello? Amen. Minsan di natin mapaglabanan ng dyablo eh. Kaya tayo tinatalo eh. Meron ba tayong kapangyarihan labanan ng dyablo? Amen. Saan po natin mababasin? Ephesians chapter 6 verse 16. Last verses. Ano sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 16? 16. Taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Ang sabi po ng Ephesians chapter 6 verse 15, verse 16, taglayin ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo. Alam ba ninyo yung kalasag? Kasi yung unang mga mandirigma, alam mo yung kalasag? Yung pang Pasangga.
May tawag Di ba sa dun eh. pakikipagdigma noon, espada, sibat, pana, tapos yun nandito sa kaliwa, palangga. May tawag dun eh. Bilog. Bilog, minsan pahaba. Di ba? Yan ang taglay ng mga mandirigma. Para masangga mo yung tawag dito, yung pana, yung sibat, o yung espada ng kalaban mo, sasanggain mo siya. May tawag na iba doon sa Tagalog eh. Ano ba yung tawag doon? Meron eh. Kalasag. May iba pang tawag doon eh. Panangga. Hindi, meron eh. Yun na yun. Taglay ninyo lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. Amen? Protection yun eh. Di ba? Meron po pala tayong kapangyarihan ng labanan ang dyablo. Hindi yung katabi mo. Hindi yung asawa mo. Hindi yung anak mo. Hindi yung kaibigan mo. Hindi yung kapitbahay mo. Sapagkat minsan, ginagamit lamang yan. Kaya dapat mong mabasa at malaman at maunawaan na hindi po kaaway natin ang ating kapwa-tao. Ang kaaway natin ay yung taong nagpapagalaw sa ating kapaligiran. Amen? Labanan natin ang dyablo sa pamagitan ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Taglay natin ang kalasag ng pananampalataya sa ating Diyos na buhay. Uulitin ko po ang ating po pinag-aralan. For the last time, what is faith? Ano ba ang pananampalataya? Hebrews chapter 11 verse 1. How to faith in God. Paano ba tayo mananampalataya sa Diyos? Romans chapter 10 verse 17. Welcome from our faith in God. Philippians chapter 1 verse 29. Sino ba ang karapat-dapat nating sampalatayanan? Ang Ama at ang Anak. John chapter 14 verse 1 and 1 John chapter 3 verse 23. At ang kanyang salita o ebanghelyo. Marcos chapter 1 verse 15 and 1 Corinthians chapter 15 verse 1 and 2. Bakit hindi sa pamagitan ng mabuting gawa o pagsunod ng isang tao sa kautusan tayo pinawawalan sala ng Diyos? Number 1, kung tayo pinawalan sala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kautusan, may pagmamalaki tayo. Example po si Abraham in Romans chapter 4 verse 2 and 3. Romans chapter 9 verse 32 and 31 and 32. Number 2, bakit hindi sa pamagitan ng mabuting gawa at pagsunod ng isang tao sa kautusan tayo pinawalan sala ng Diyos? Kung tayo pinawalan sala ng Diyos sa pamagitan ng kautusan, magiging walang kabuluhan ng pagkamatay ni Jesucristo sa cross. Galatians chapter 2 verse 21. Ang sabi ng Hebrews chapter 10 verse 35, huwag tayong mawawala ng pananampalataya sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala para sa atin. Gaano kahalaga ang pananampalataya, pananalig natin sa Diyos? Number 1, tayo patatawamin sa ating mga kasalanan. Gawa chapter 10 verse 43. Gaano kahalaga ang pananampalataya, pananalig sa Diyos? Number 2, tayo pawawalan sala sa ating mga kasalanan. In Romans chapter 3 verse 28, Romans chapter 2 verse 22. Gaano kahalaga ang pananampalataya, pananalig natin sa Diyos? Number 3, hindi na tayo hatulan ng Diyos sa araw ng paghatol. John chapter 3 verse 17. And number 4, gaano kahalaga ang pananampalataya, pananalig natin sa Diyos? Magkakaroon tayo ng kaligtasang pang-espiritual. John chapter 11 verse 25-26 and 1 Peter chapter 1 verse 5. Gaano kahalaga ang pananampalataya, pananalig natin sa Diyos? Number 5, tayo magiging anak ng liwanag at anak ng Diyos. John chapter 12 verse 36, John chapter 1 verse 12, Galatians chapter 3 verse 26, and John chapter 3 verse 9. Gaano kahalaga ang pananampalataya, pananalig natin sa Diyos? Number 6, tayo magiging kasamang tagapagmana ni Jesucristo. Romans chapter 8 verse 17. At habang tayo nasa daigdig, ano ang ating narapat gawin bilang mananampalataya sa Diyos? Mamuhay tayo sa pananalig sa Diyos. At number 2, magkaroon tayo ng bagong buhay, bunga ng ating pananampalataya. Manatiling tapat sa pananampalataya sa kabila ng mga trials at tipiling sa ating buhay. Maging matatag at magtiyaga sa pananampalataya at pananalig sa Diyos. Manalangin may pananampalataya sa Diyos. Kailangan mapagtagumpayan natin ang alok ng sanlibutan. And last number, lalabanan natin ang dyablo sa pamagitan ng pananampalataya at pananalig sa Diyos. Ephesians chapter 6 verse 16. Palakpakan ng malakas ang Diyos.